Omniscient Reader's Viewpoint Season 1. Sa matinding kadiliman, tanging mga bula ng hangin na umaangat sa ibabaw ang nakikita. Dinala ng agos ng tubig ang lalaki diretso sa tiyan ng halimaw. Mahigpit na ipinikit ni Dokcha ang kanyang mga mata at bibig at naisip na mahirap ito, pero kailangan niya magtiis. Kung mawawalan siya ng malay, ang mga katawan ng mga tao ay mahuhulog sa tiyan kasama ng malalaking bato. Umahon si Dokcha mula sa tubig. Ibinuka ang kanyang bibig at umubo. Hinawakan niya ang dingding lang tiyan gamit ang kanyang kamay. Yumuko at nagsabi, "Ang dugyot!" Ang binata ay nakatayo na hanggang baywang sa tubig at mukhang pagod na pagod. Bahagya siyang yumuko at naisip na kahit papaano ay nakarating siya sa tiyan at hindi man lang napira-piraso. Binuksan ni Dokcha ang flashlight upang tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga bangkay ng mga taong nadurog laban sa mga bato, isang kotse at iba't ibang mga debris. Ibinaba niya ang kanyang mga mata habang patuloy na iniilawan ng espasyo. Ngumiti at nagsabi, "Napakagandang tanawin." Ikinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at nagsimulang lumakad. Nilalabanan ng agos patungo sa gilid. Naglakad siya papunta sa konkretong tipak, umasang may kaligtasan doon. Umakyat si Dokcha sa ibabaw nito, lumuhod ng pagod. Ibinaba ang ulo at nagsabi, "Ikaw, Jung Hyuk Yu, anong klaseng gago ka? Isang psychopath. Mabuting partner? Subukan mong huwag mamatay kung gusto mong maging partner." Inisip ng lalaki ang nakangiting mukha ng pangunahing tauhan at naisip na hindi naman niya ito lubos na hindi naiintindihan. Matapos mabigo sa unang round ng regression, hindi na muling nakipagkaibigan ng protagonista. Isa siyang malakas na regressor na iginagalang ng mga tao bilang tagapagligtas, bagay na nagtulak sa kanya upang maging mapag-isa. Naalala ni Dokcha na para sa kanya, ang isang tao kung hindi nasasakupan ay tiyak na kalaban. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata at naisip na isa itong pagsubok. Kung nais niyang maging kapantay niya, kailangan niyang patunayan na kaya nang harapin ang nangyayari ng mag-isa. Pagkatapos ay nagpasya siyang tingnan ng mga mensahe. Lumabas sa mga notifications. Sa unang tatlo, nakasulat na nabigo ang pag-clear ng script, nagsimula na ang koleksyon ng bayarin, at nabawasan siya ng 100 coins bilang komisyon sa paggamit ng channel. Sa susunod na mga mensahe, ipinakita na ang constellation na Prisoner of the Guanyin Hoop ay sumang-ayon sa kanyang matapang na pahayag at nagbigay rin ng 100 coins. Ang constellation na Judge of Hellfire ay sinuportahan ng kanyang pasya at nagbigay rin ng 100 coins. Ang constellation na Hidden Intriguer ay nadismaya sa kanyang padalus-dalus na pahayag. Umupo si Dokcha sa isang parisukwatrong bloke. Nakahalukip-kip at malalim ang iniisip. Umalo ng mga alon sa loob ng tiyan at nagsimulang humampas sa mga bato. Tumingin siya sa unahan ng may pagkalito at napagtantong nagsimulang gumalaw ang ichthyosaur. Ayon sa Ways of Survival, 3 oras matapos sumibsip ng pagkain ng ichthyosaur, nagsisimula itong lumabas ng gastric juice. Inikot ng lalaki ang kanyang ulo matapos marinig ang mga salitang, "Sayang naman, sa simula napaka-exciting pa." Napagtanto niyang wala na siyang gaanong oras. Itinaas ni Dokcha ang kanyang ulo at nakita ang kumikislap na katawan ng isang nilalang na may sungo, ang Dokebi. Ngumiti ito, itinakip ang kanyang kamay nang marinig ang kanyang pangalan at nagsabi, "Oo, siya nga iyon," at hindi man lang siyang mukhang nalilito. Kalmadong tumingin sa gilid ang lalaki dahil hinihintay niya ito. Malawak nang ngumiti ang halimaw at tinanong siya ng may pataktaka. Yumuko si Dokcha, inikot ang kanyang ulo at sinuri ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagpasya na makikita pa nila sino ang talagang mas malakas. Hindi lamang siya makakalabas dito ng walang sugat, kundi magiging sapat ang kanyang lakas upang labanan ito. Pinanood ng pangunahing tauhan ng ichthyosaur na lumalangwi palayo, at ang lalaki na nasa loob ay nag-isip. Tumayo si Jung Hyuk Yu na nakayuko ang kanyang ulo at nakatingin sa ibabaw. Ipinagpatuloy ni Dokcha na wala itong ibang pagpipilian kundi tanggapin siya bilang kasama. Tatalikod na sana ang pangunahing tauhan na umalis nang tanungin siya ng Dokebi na kung ano ang hinihintay niya. Itinaas ni Dokcha ang kanyang ulo at tumingin sa halimaw, sinabing totoo, na parito siya para sa kanyang mga coins. Muling nagtanulang nilalang, "Anong mga coins?" Tumingin si Dokcha sa ibabaw at may kumpiyansang sinabi na kailangan niyang magbayad para sa pagbingo ng script. Malawak na ngumiti ang Dokebi at nagtanong, "Hindi ba buhay ang kapalit?"
Nagpakita si Dokja ng screen na may impormasyon tungkol sa karagdagang senaryo at binanggit na kung buhay ang kailangan, dapat malinaw na death ang nakasulat, hindi 3 question marks. Hindi ba ibig sabihin nito ay nasa meeting room sila? Umupo ang lalaki sa konkretong bloke at tumingin sa halimaw na tumawa at nagsabing nakakatawa siya. Kahanga-hanga na nahulaan niya iyon mula sa maliit na detalye. Hindi na siya nagtataka kung bakit nakuha nito ang atensyon ng mga constellation. Kung magbabayad ka ng coins para sa kabiguan ng karagdagang senaryo, iniunat ng Dokkaebi ang kanyang paa at ngumiti. Mayroon kang 5,100 coins. Pagkatapos niyan, maaari mong itabi ang miserableng buhay mo. Nagulat ang binata sa malaking halagang iyon. Isang screen ang lumitaw na nagpapakita ng balanse, 5,100 coins lamang. Naisip niyang pinaglalaroan siya ng nilalang. Tumingin si Dokja sa halimaw ng may pagkalito at nagsabing napakalaki ng halaga. Itinaas ng Dokkaebi ang kanyang paa at sinabing kung tatanggapin ba ang coins o hindi ay nasa kanyang desisyon. Ipinalagay nitong kung hindi siya nasisiyahan, maaari na nilang tapusin ang lahat dito mismo. May kumpiyansang sumagot ang lalaki. Sige, kung kamatayan, kamatayan. Nagulat ang nilalang at nagtanong, ano? Ngumiti si Dokja at nagsabing, sige, tapusin mo na ako. Tahimik na tumingin pababa ang Dokkaebi. Nilinaw ng lalaki na hindi nito kaya. Naisip niyang syempre hindi, dahil sa kanya kumikita ito ng malaking tubo. Maingat na tumingin si Dokja sa unahan at naisip na nagbibigay siya ng malaking aliw sa mga constellation. Kung balak nitong alisin siya, hindi sana ito bababa rito para makita siya. Tumawa ang halimaw at nagsabing nakakainis talaga ito pero kasama na niya ito ngayon. Sinabi ng lalaki, isa kang low-ranking Dokkaebi. Nagulat ang nilalang. Idinagdag ni Dokla, sulit naman ang pagiging streamer, hindi ba? Ibinuka ng bibig ng halimaw at itinuro siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka ba? Isang ordinaryong tao ay hindi dapat nakakaalam nito. Tinitigan niya ito at sinabing kamakailan ay nabawasan ang kasiyahan sa broadcast. Masyadong kuripot ang mga constellation sa donations. Isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing ilang constellation ang nagdududa sa kanyang pag-iral. Sumunod na notification, ang constellation na Hidden Schemer ay nanonood ng kanyang plano ng may kimikislap na mga mata. Itinaas ni Dokja ang kanyang hintuturo at iminungkahing isara muna ang channel bago sila mag-usap. Lumitaw ang screen na puro interference lamang. Patuloy na tumaas ang likido sa tiyan. Hinaplos ng Dokkaebi ang screen at hiniling sa kanya na simulan ang broadcast. Namula ang mga mata nito sa galit at nagtanong kung paano nalaman ng isang ordinaryong tao ang tungkol sa broadcast ng Starstream. Isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing ang Starstream system ay isang sistema na pinapahangad ng lahat ng nilalang sa universe. Sa aming basing salita, ito ay isang transmisyon na sumasakop sa buong universo. Ang mga subscriber ay mga constellation na namumulitsa sa mga malalayong galaxy. Ang mga karakter ay mga tao tulad ko. At ang mga streamer na nag-uugnay sa dalawang panig ay ang mga Dokkaebi. Ipinatong ni Dokja ang kanyang kamay sa tuhod at kalmadong sinabing hindi iyon ang mahalaga ngayon. Tumingin ang halimaw ng may pagkataka. Tumingin ang lalaki sa Dokkaebi at nagtanong kung nais ba nitong maging hari ng mga Dokkaebi. Nagngingitit ito at nagsabing isa na siya ngayon. Sumagot si Dokja, tinatanong kung nais nitong malampasan sina Dokak at Gildal at maging pinakamahusay na streamer sa mga demonyo at halimaw. Iniunat ni Dokja kanyang kamay at nagsabing, Dokkaebi, makipagkasundo ka sa akin. Tinitigan niya ito habang nakaunat ang kanyang kamay. Inilofer niya itong gumawa ng kasunduan. Lumaki ang mga mata nito sa tuwa nang marinig ang mga salitang, gagawin niya itong hari ng mga Dokkaebi. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!